Ang awit ng kalayaan ni Maya sa tuktok ng nagniningning na tore ng Rojas Prime Holdings, kung saan ang mga desisyon tungkol sa milyon-milyong piso ay ginagawa sa isang kisapmata, naroon si Celestine Rojas, o Celeste sa mga ilang malapit sa kanya. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang conference table na gawa sa pinakintab na naara. Ang mga mata niya ay nakatuon sa malawak na tanawin ng syudad mula sa salaming pader, ngunit ang isip ay lumilipad sa ibang dimensyon. Siya ang nag-iisang anak na babae, ang itinakdang tagapagmana ng imperyong itinayo ng kanyang amang si Don Ricardo Rojas, isang haligi sa industriya ng real estate at development sa bansa. Sa paningin ng lahat, si Celeste ang perpektong prinsesa ng korporasyon, matalino, maganda, may class, at bihasa sa mundo ng negosyo. Ngunit sa likod ng mga designer suite at perelas na kwintas, may pusong uhaw sa ibang uri ng entablado, isang entablado na may mikropono sa halip na papeles ng kontrata, kung saan ang palakpak ay nagmumula sa paghanga sa kanyang tinig, hindi sa pagtaas ng stocks ng kanilang kumpanya. Celestine, ang iyong opinyon sa bagong proposed luxury condominium sa Timog. Ang baritonong boses ni Don Ricardo ay pumutol sa kanyang pangarap na gising. Malamig, makapangyarihan, hindi tumatanggap ng pagtutol. Napapitlag si Celeste, pilit na ibinalik ang sarili sa kasalukuyan. Ang lahat ng matataas na opisyal ng kumpanya, mga taong nirerespeto sa kani-kanilang larangan, ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Isang matipid na ngiti ang isinukli niya, sapat lang para hindi mahalata ang pagkatulala. Yes, Papa, sagot niya, ang boses ay kalmado at propesyonal. Nakikinig po ako. Sa tingin ko, ang lokasyon ay strategic, ngunit kailangan nating pag-aralan pang mabuti ang market saturation sa lugar na iyon bago tayo mag-commit ng ganoong kalaking kapital. Tumango si Don Ricardo, tila nasiyahan sa sagot, ngunit alam ni Celeste na ang puso niya ay wala roon. Wala sa mga charts at projections, wala sa mga plano ng bakal at semento. Ang puso niya ay nasa musika, sa mga notang matagal nang gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang pag-awit, iyon ang kanyang tunay na pangarap, isang pangarap na tila isang ipinagbabawal na salita sa loob ng kanilang mansyon. Matagal na niyang gustong maging singer. Nagsimula ito noong bata pa siya, sa mga gabing kinakantahan siya ng kanyang yumaong ina, isang babaeng may gininto ang tinig ngunit piniling talikuran ang entablado para sa pamilya. Ngunit ang pagmamahal sa musika na ipinamana nito kay Celeste ay hindi kailanman namatay. Ito ang tanging bagay na nagbibigay kulay sa kanyang kontroladong mundo. Ngunit hindi ito kasing simple ng pagpili ng damit na isusuot. Si Don Ricardo, mula nang piliin ng panganay niyang anak na si Isabel I, na maging isang kilalang pintor sa Europa at talikuran ang negosyo, ay ibinuhos ang lahat ng atensyon at ekspektasyon kay Celeste. Sa isang iglap, ang bigat ng buong Rojas Prime Holdings ay ipinasa sa kanyang mga balikat. Wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Pag-uwi niya sa mansyon ng mga Rojas, isang malawak na pag-aari sa isang eksklusibong subdibisyon na may mga hardin na kasing laki ng parke at mga chandelier na kumikinang na parang mga bituin, hindi niya naramdaman ang ginhawa ng tahanan. Para sa kanya, ito ay isang magarang haula. Ang bawat sulok ay puno ng alaala ng mga utos, ng mga dapat at hindi dapat gawin. Dumiretso siya sa kanyang silid, isang maluwag na espasyo na may sariling walk-in closet at banyong maihahalin tulad sa spa. Ngunit hindi siya nag-abala pang magbihis. Inilapag niya ang kanyang mamahaling bag at nagtungo sa music room, isang maliit na santuwaryo na pinagawa niya ng palihim, gamit ang sarili niyang ipon. Naroon ang isang lumang piano ng kanyang ina at ilang mga instrumento. Isinara niya ang pinto, huminga ng malalim at naupo sa harap ng piano. Dahan-dahan niyang tinipa ang mga nota ng isang pamilyar na kundiman, isang awit na puno ng pangarap at pangulila. At pagkatapos, sinimulan niyang awitin ito, mahina sa simula, pagkatapos ay lumalakas, ang boses niya ay malambing ngunit puno ng emosyong matagal ng kinikimkim. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Celestine Rojas, ang tagapagmana. Siya si Celeste, ang mang-aawit. Napakaganda talaga ng boses mo, Hija. Mana ka sa iyong ina. Napahinto si Celeste, ang puso ay kumabog sa gulat at kaunting takot. Nakatayo sa may pinto si Manang Elena, ang kanilang pinakamatandang kasambahay, ang tumayong pangalawang ina nila ni Isa mula nang pumanaw ang kanilang ina. May dala itong isang tasa ng mainit na tsokolate at isang platito ng paborito niyang ensaymada. Manang Elena, ginulat niyo naman po ako, sabi ni Celeste, pilit nang umingiti.
Umupo si Manang Elena sa tabi niya sa piano bench. Pasensya na. Narinig ko kasi ang pagtugtog mo. Alam mo, tuwing naririnig kitang kumakanta, naaalala ko ang mommy mo. Ganyan-ganyan din siya kapag nalulungkot o masaya, idinadaan niya sa awit. Napayuko si Celeste. Sana nga. Po nandito pa si mommy. Siguro maiintindihan niya ako. Ano ba yung gumugulo sa isip mo, Hija? Mukhang malalim na naman. Huminga ng malalim si Celeste. Manang, napapagod na po ako. Napapagod na akong magpanggap na masaya ako sa ginagawa ko. Gusto ko pong kumanta. Gusto kong maranasan yung malaya lang. Hinaplos ni Manang Elena ang kanyang likod. Alam kong mahirap, Celeste. Matigas ang puso ng papa mo pagdating sa bagay na yan. Lalo na at iniwan siya noon ni Isabel para sa sining. Pero hindi naman po ako si Ate Isa, Manang. At hindi ko naman iiwan si Papa. Gusto ko lang pong mabuhay para sa sarili ko kahit minsan. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko po, kahit anong gawin ko, hindi ako sapat para kay Papa. Laging may kulang, laging may hinahanap siyang hindi ko maibigay. Huwag mong isipin yan, mahinang sabi ni Manang Elena. Mahal ka ng Papa mo, sa paraan niyang alam. Natatakot lang siyang mawala ka rin sa kanya. Pero tama ka, may karapatan kang mangarap at piliin ang landas mo. Baka kailangan lang ng tamang panahon para ipaglaban mo yan. Ngumiti si Celeste, kahit paano'y gumaan ang kanyang loob. Salamat po, Manang. Buti na lang nandyan kayo palagi. Mabilis na lumipas ang mga araw, bawat isa'y tila kopya lang ng nauna, mga meeting, site visits, business dinners, mga ngiting pilit at mga salitang maingat na pinipili. Hanggang sa isang gabi, papalapit na ang Pasko, may naganap na isang maliit na insidente na nagtulak kay Celeste sa bingit ng kanyang pagtitimpi. Pauwi na sana sila ni Don Ricardo nang maalala niyang naiwan niya ang kanyang tablet sa opisina. Habang pabalik siya, napadaan siya sa employee lounge sa ground floor. Narinig niya ang tawanan at kantahan. Sumilip siya at nakita ang munting Christmas party ng maintenance department. Simpleng salo-salo lang, may pansit, puto bumbong, at isang lumang karaoke machine. Nakangiti siyang nanonood mula sa pinto nang may makakita sa kanya. Ma'am Celeste. Pasok po kayo. Kain po tayo, anyaya ng isang staff na may malapad na ngiti. Naku, wag na. Okay lang, enjoy lang kayo, tanggi niya, nahihiya. Sige na ma'am, minsan lang po ito. Kanta po kayo, sigaw ng isa pa, at nagsimula na silang maghiyawan. Napangiti si Celeste. Nakita niya ang simpleng saya sa kanilang mga mukha, isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa isang iglap ng kahinaan, o marahil katapangan, pumayag siya. Sige, isang kanta lang ha. Nagpalakpakan sila. Kinuha niya ang mikropono, pumili ng isang masayang Christmas carol, at nagsimulang kumanta. Ang boses niya, kahit walang ensayo, ay buo at malinis. Natahimik ang lahat, nakikinig, napapangiti. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kaligayahan. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Celestine, anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Don Ricardo ay dumagundong, mas malamig pa kaysa sa hanging Disyembre sa labas. Nakatayo ito sa pinto, ang mukha'y kasing tigas ng bato, ang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagkadismaya. Natigilan si Celeste, ang mikropono'y tila naging mabigat sa kanyang kamay. Bumalik ang bigat ng realidad. Papa, nagpapasaya lang po sa kanila. Hindi ka entertainer, Celestine. Isa kang rojas. Hindi mo trabaho ang mag-aliw ng mga empleyado. Anong klaseng kahihiyan ito? Sigaw niya, hindi alintana ang mga taong nakatingin. Wala naman po akong ginagawang masama. Tapos na ang kalokohang ito. Umuwi na tayo. Madiin niyang utos. Walang nagawa si Celeste kundi sumunod, iniwan ang naudlot na kasiyahan at ang mga empleyadong napayuko sa takot. Sa loob ng kanilang mamahaling sasakyan, ang katahimikan ay halos nakakabingi, puno ng tensyon. Si Don Ricardo ang unang bumasag nito. Hindi mo ba naintindihan, Celestine? Ang imahe natin ang pinakamahalaga. Hindi ka dapat bumababa sa level nila. At ang pagkanta mo ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kalimutan mo na yan? Hindi ka magiging katulad ng ina mo na iniwan ako para lang sa walang kwentang pangarap na yan, may pait sa boses niya.
Doon na sumabog ang lahat ng sakit at pagtitimpi ni Celeste. Hindi ako si Mommy, Papa. At hindi walang kwenta ang pangarap ko. Ito ang gusto ko. Hindi ba pwedeng kahit minsan, ako naman ang masunod? Hindi ba pwedeng suportahan niyo ako? Hanggat ako ang ama mo, hindi ka magiging isang hamak na mang-aawit. Ang kinabukasan mo ay nasa Rokas Prime Holdings. Naiintindihan mo, mariin niyang sabi. Opo, Papa, sagot ni Celeste, ang boses ay walang buhay, puno ng pagkatalo. Pero sa loob-loob niya, isang desisyon ang nabubuo. Isang desisyon na magpapabago sa lahat. Kinabukasan, habang naghahanda si Don Ricardo para sa isang business trip ng isang linggo sa Singapore, si Celeste ay gumawa ng plano. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Lumapit siya kay Manang Elena, ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Manang, kailangan ko pong umalis, sabi niya, ang boses ay determinado. Nagulat si Manang Elena. Hisa, saan ka pupunta? Magagalit ang papa mo. Hindi niya po malalaman. Manang, may kamag-anak po ba kayo sa probinsya na pwedeng tumulong sa akin? Kahit pansamantala lang. Kailangan ko lang pong makahinga, Manang. Kailangan kong malaman kung sino ako kapag wala ang anino ni Papa. Nag-aalangan si Manang Elena. Alam niya ang panganib, ngunit nakikita niya ang desperasyon sa mga mata ni Celeste. May naalala siya. Ang pamangkin ko sa Batangas, si Lorna. Naghahanap daw ng bagong kasambahay yung pamilyang pinagsisilbihan niya. Pero Celeste, sigurado ka ba? Mahirap na buhay yun. Opo, Manang. Sigurado po ako. Magpapanggap po akong siguro, si Maya Santos, galing sa isang malayong baryo. Tutulungan niyo po ba ako, pagsusumamo ni Celeste? Sa kabila ng pag-aalala, tumango si Manang Elena. Sige, Hija. Pero mag-iingat ka. Tawagan mo ako palagi. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng lahat sa mansyon, dahan-dahang lumabas si Celeste sa kanyang silid, dala ang isang maliit na backpack na naglalaman lamang ng ilang simpleng damit, kaunting pera, at ang kanyang cellphone na may bagong SIM card. Bago niya tuluyang isinara ang pinto, sinulyapan niya ang kanyang magarang silid, isang paalala ng buhay na kanyang tinatalikuran. Sa labas ng gate, isang taxi na pinahanda ni Manang Elena ang naghihintay. Mabilis siyang sumakay, ang puso ay kumakabog sa pinaghalong takot at pananabik. Ibinigay niya sa driver ang address sa Batangas na ibinigay ni Manang Elena. Habang papalayo ang taxi, tanaw niya ang nagtataasang pader ng kanilang mansyon. Paalam, Papa, bulong niya. Ito lang ang paraan para mahanap ko ang sarili ko. Ang biyahe patungong Batangas ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng lunti ang bukirin at simpleng kabahayan. Huminto ang taxi sa harap ng isang malaki at mukhang luma, ngunit matibay na bahay na napapalibutan ng mataas na bakod na gawa sa pinaghalong bato at bakal. Ito raw ang bahay ng pamilya de la Cruz. Huminga ng malalim si Maya Santos bago pinindot ang doorbell. Ilang sandali pa, isang babaeng nasa edad 40, si Ate Lorna pala, ang nagbukas ng maliit na pinto sa gate. Medyo nagulat ito sa itsura niya. Ikaw ba si Maya Santos? Yung ipapalit kay Nena, tanong nito, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Opo, ako nga po, sagot ni Celeste, sinubukang ibahin ang kanyang tindig at pananalita para magmukhang probinsyana. Nako, ang puti mo naman at ang kinis. Sigurado ka bang sanay ka sa gawaing bahay, Hija? Nagdududang tanong ni Ate Lorna. Ah, opo. Maputi lang po talaga ako, pero sanay po ako sa trabaho. Masipag po ako, mabilis niyang sagot, ngumiti ng alanganin. Pinapasok siya ni Ate Lorna. Ang loob ng bahay ay malinis at maayos, ngunit malayo sa karangyaan na nakasanayan ni Celeste. Simpleng mga muebles, ilang lumang litrato sa dingding. Maya-maya, bumaba mula sa ikalawang palapag ang isang babaeng nasa mga 30 anyos, maganda ngunit may bakas ng lungkot o pagod sa mga mata. Nakasuot ito ng simpleng duster. Ikaw na ba yung bago? Tanong nito, ang boses ay walang emosyon. Opo, ma'am. Ako po si Maya Santos, sagot ni Celeste, yumuko ng bahagya. Ako si Aurora de la Cruz. Aura na lang. Si Ate Lorna na ang magsasabi sa'yo ng mga gagawin mo. Doon ang kwarto mo, sabi nito, itinuro ang isang maliit na silid sa ilalim ng hagdan,
bago tumalikod at pumasok sa kusina. Sumunod si Celeste kay Ate Lorna papunta sa kanyang magiging kwarto. Maliit ito, sapat lang para sa isang kama, isang maliit na aparador, at isang bentilador. May maliit ding bintana na nakaharap sa likod bahay. Nang maisara niya ang pinto, napaupo siya sa kama. Ito na ang bago niyang buhay. Simple, malayo sa lahat, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ang maihawak ng susi. Ang mga unang araw ni Maya sa bahay ng mga De La Cruz ay isang malaking pagsubok. Hindi siya sanay sa mabibigat na gawain. Ang paglalaba ng mga damit sa kamay, dahil nasira daw ang washing machine at hindi pa napapagawa ang paglilinis ng buong bahay, ang pamamalengke. Madalas siyang mapagalitan ni Doña Elvira, ang biyena ni Aura, isang matandang babae na strikta at laging may nasasabing hindi maganda. Si Doña Elvira ay tila reyna sa bahay, at si Aura ay parang isang utusang walang boses. Si Marco de la Cruz naman, ang asawa ni Aura, ay bihira niyang makita. Laging wala ito at kapag nasa bahay naman, malamig ang pakikitungo kay Aura. Madalas silang nag-aaway ng pabulong, ngunit nararamdaman ni Maya ang tensyon. Napansin din niyang laging malungkot si Aura, lalo na kapag wala si Marco. May mga gabing naririnig niya itong umiiyak ng tahimik sa kwarto nito. Sa kabila ng hirap, pinilit ni Maya na maging mahusay sa kanyang trabaho. Naging malapit siya kay Ate Lorna, na paminsan-minsan ay nagkukwento tungkol sa pamilya. Nalaman niyang si Aura pala ay dating bivi sa gitnang silangan. Nagtrabaho ito bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya doon. Dahil sa kabaitan at katapatan ni Aura, binigyan daw siya ng malaking halaga ng kanyang mga amo nang matapos ang kontrata. Iyon ang perang ginamit niya para makapagsimula ng maliit na negosyong hardware, kasama si Marco nang sila'y magpakasal. Ang bahay na tinitirhan nila ngayon ay nabili rin mula sa pinaghirapan ni Aura. Pero simula nang humina yung negosyo nila at si Marco na ang humawak ng pera, parang nag-iba na ang lahat. Malungkot na kwento ni Ate Lorna isang hapon habang nagtutupi sila ng mga damit. At itong si Doña Elvira, naku, kung makautos kay Aura, parang hindi siya ang nagdala ng swerte sa pamilyang ito. Tapos, hindi pa sila magkaanak. Baka iyon ang laging pinag-aawayan nila ni Sir Marco. Lalong naawa si Maya kay Aura. Nakikita niya ang sarili dito, pareho silang nakakulong, sa magkaibang paraan nga lang. Isang araw, inutusan ni Doña Elvira si Maya na bumili ng gamot nito sa bayan. Habang naglalakad si Maya sa palengke, sa di kalayuan, natanaw niya si Marco. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang babaeng maganda, bata, at halatang hindi taga doon. Magkahawak kamay sila, nagtatawanan, at bago sumakay sa isang magarang kotse, hinalikan pa ni Marco ang babae sa labi. Nanlamig si Maya. Kinumpirma nito ang kanyang mga hinala. Kaya pala laging wala si Marco. Kaya pala malamig ito kay Aura. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dapat ba niyang sabihin kay Aura? Makikialam ba siya? Natatakot siyang mapaalis. Ngunit hindi rin niya makayanan ang isiping lolokohin ng harap-harapan si Aura. Pag-uwi niya, naabutan niyang nag-aayos ng halaman si Aura sa hardin. Lumapit siya, nagdadalawang isip. Ma'am Aura di. Panimula niya. Tumingin si Aura sa kanya, ang mga mata ay walang sigla. Bakit, Maya? Wala po. Ma'am, okay lang po ba kayo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Aura. Okay lang. Sanay na ako. Bumalik ito sa pag-aayos ng halaman. Naintindihan ni Maya. Alam ni Aura, o nararamdaman niya, ngunit pinipili nitong magbulag-bulagan. Ngunit ang mga sumunod na linggo ay naging mas malala. Naging mas madalas ang pag-uwi ni Marco ng gabi na at lasing. At sa mga gabing iyon, ang pabulong na away ay nauwi sa sigawan, sa tunog ng mga nababasag na bagay, at minsan, sa mga hikbing pilit tinatago ni Aura. Isang gabi, hindi na nakatiis si Maya. Narinig niya ang malakas na kalabog mula sa kwarto ni na Aura at Marco, sinundan ng sigaw ni Aura na puno ng sakit at takot. Kasunod noon ay ang malakas na pagsara ng pinto at ang mabilis na pagbaba ni Marco sa hagdan, palabas ng bahay. Nanginginig ang mga tuhod ni Maya, ngunit umakyat siya sa ikalawang palapag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni na Aura. Nakita niya itong nakaupo sa sahig, sa isang sulok, yakap ang mga tuhod.
Magulo ang buhok nito, may dugo sa gilid ng labi, at may namumulang marka sa braso. Ma'am Aura di. Halos pabulong na tawag ni Maya. Nag-angat ng tingin si Aura, ang mga matay puno ng luha at kahihiyan. Umalis ka. Huwag mo akong tingnan, sigaw nito, ang boses ay garalgal. Ngunit hindi umalis si Maya. Lumapit siya, dala ang maliit na first aid kit na lagi niyang inihahanda mula nang mapansin niya ang mga pasa ni Aura noon pa. Lumuhod siya sa harap nito. Hindi po ako aalis, ma'am. Hayaan niyo po akong gamutin kayo. Hindi ko kailangan ng awa mo. Itinulak siya ni Aura palayo. Ngunit hindi na tinag si Maya. Muli siyang lumapit. Hindi po ito awa, ma'am. Tulong po ito. Hindi niyo po kailangang danasin ito ng mag-isa. Hinawakan niya ang kamay ni Aura. Sa pagkakataong ito, hindi na pumalag si Aura. Hinayaan na lang nitong tumulo ang mga luha habang marahang nililinis at ginagamot ni Maya ang kanyang mga sugat. Bakit niyo po hinahayaan, ma'am? Mahinang tanong ni Maya habang nilalagyan ng gamot ang pasa sa braso ni Aura. Umiling si Aura, ang luhay patuloy sa pag-agos. Hindi ko alam, Maya. Siguro kasalanan ko. Siguro hindi ako sapat. Hindi po yan totoo, ma'am, mariing sabi ni Maya. Walang kasalanan ang biktima. Maling-mali po ang ginagawa niya sa inyo. At hindi niyo po deserve ito. Sa mga sinabing iyon ni Maya, mas lalong humagulgol si Aura. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na lang ito iyak ng sakit, kundi iyak ng isang taong sa wakas ay may nakaintindi. Mula ng gabing iyon, nagbago ang pakikitungo ni Aura kay Maya. Nagsimula itong magkwento tungkol sa buhay niya, sa mga pangarap niya bago siya nag-asawa, sa mga sakripisyo niya bilang buwi, sa pagmamahal niya kay Marco na unti-unting nauwi sa takot. Si Maya naman ay nakikinig lang, paminsan-minsan ay nagbibigay ng payo o simpleng pakikiramay. Naging magkaibigan sila sa kabila ng kanilang magkaibang estado. Nalaman din ni Maya na may isang malaking pagdiriwang sa kanilang bayan, ang taunang fiesta. At kasama roon ang isang singing contest. Naisip niya, ito na marahil ang pagkakataon niyang muling maranasan ang bagay na pinakamamahal niya. Nagpaalam siya kay Aura na pupunta siya sa plaza para manood. Pumayag naman ito. Lingid sa kaalaman ni na Marco at Doña Elvira, nagpalista si Maya sa contest. Ginamit niya ang kaunting perang naipon niya. Mula sa allowance na bigay ni Aura para bumili ng simpleng bestida sa ukay-ukay. Gabi ng fiesta, puno ang plaza ng mga tao. Makukulay na banderitas, maingay na tugtugan, amoy ng barbecue at bibingka. Kinakabahan si Maya habang naghihintay sa backstage. Nang tawagin ang pangalan niyang Maya Santos, huminga siya ng malalim at umakyat sa entablado. Simple lang ang stage, gawa sa kawayan, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalaking entablado sa mundo. Pumikit siya, inisip ang kanyang ina, inisip ang pangarap niya. At nang magsimula siyang kumanta, isang Tagalog ballad tungkol sa pag-ibig at pag-asa, ang lahat ng ingay sa plaza ay tila huminto. Ang kanyang boses, malinis, puno ng damdamin, ay lumutang sa hangin. Nakita niya ang pagkamangha sa mukha ng mga tao. Nang matapos siya, ilang segundong katahimikan ang namayani bago bumuhos ang malakas na palakpakan. May mga sumisigaw ng Timor. Naramdaman ni Maya ang luhang mainit na dumaloy sa kanyang pisngi, luha ng kaligayahan. Kahit hindi siya manalo, sapat na ang sandaling iyon. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod. Siya ang idineklarang kampiyon. Hindi siya makapaniwala. Tinanggap niya ang maliit na tropeo at ang cash prize na ay 5,000. Pagkatapos magpasalamat, inanunsyo niyang idodonate niya ang napanalunang pera sa kanilang barangay chapel. Lalong humanga ang mga tao. Bumaba siya ng entablado na lumulutang ang pakiramdam. Ngunit sa gitna ng mga bumabati sa kanya, may isang pamilyar na mukha siyang nakita sa di kalayuan, nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, si Don Ricardo Rojas. Kasama nito ang ilang mga tauhan, ang mga mukha ay seryoso. Nanigas si Maya sa kinatatayuan. Paano siya nahanap? Nakita ba siya nitong kumanta? Naglakad si Don Ricardo palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga tao sa paligid ay tila nagbigay daan, nakaramdam ng tensyon. Huminto ito sa harap niya, ang mga mata ay malamig, ngunit may bahid ng hindi maipaliwanag na emosyon, pagkadismaya, galit at marahil sakit.
Celestine, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit sapat na para marinig niya. Akala ko ba nasa Maynila ka, nagpapagaling? Iyon ang palusot na sinabi niya kay Manang Elena na iparating dito. Hindi nakasagot si Maya. Ang lahat ng saya na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng takot. Sumali ka sa isang singing contest. Para sa 5,000 piso, tanong ni Don Ricardo, ay halong pang-insulto sa tono nito. Kinuha nito ang tropeo sa kamay niya. Akala niya ay ibabato nito iyon, tulad ng ginawa nito sa tropeo niya dati. Ngunit hindi. Tinitigan lang nito iyon pagkatapos ay ibinalik sa kanya. Umuwi na tayo, sabi nito, hindi utos kundi isang pagod na pahayag. Papa ni. Sumama ka na, Celestine. Bago pa may makakilala sa'yo dito at malaman ang buong mundo na ang tagapagmana ng Rojas Prime Holdings ay nagpapanggap na ano nga ba ito? Isang hamak na taga-baryo. Walang nagawa si Maya kundi sumunod. Habang naglalakad sila palayo sa masayang plaza, pabalik sa magarang sasakyan na naghihintay, narinig niya ang bulungan ng mga tao. Ang pangarap niyang kalayaan ay tila natapos na naman. Sa biyahe pabalik sa Maynila, walang nagsasalita. Nakatingin lang si Celeste sa labas ng bintana, sa madilim na daan. Nang makarating sila sa mansyon, sinalubong sila ni Manang Elena na may pag-aalala sa mukha. Magpahinga ka na, sabi ni Don Ricardo bago ito tumalikod at pumasok sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Hindi ito galit tulad ng dati, ngunit may bigat sa presensya nito na mas nakakatakot. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Don Ricardo sa kanyang opisina. Inaasahan na ni Celeste ang sermon, ang mga pagbabanta. Ngunit nagulat siya. Bakit mo ginawa iyon, Celestine? Tanong nito, nakaupo sa kanyang swivel chair, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana. Papa, gusto ko lang pong maranasan. Maranasan ang ano? Ang maghirap. Ang kumanta sa harap ng mga estranghero para sa kakarampot na halaga. Hindi po dahil sa pera, Papa. Gusto ko lang pong malaman kung kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Gusto kong malaman kung may halaga ba ako bukod sa pagiging isang Rojas. Humarap ito sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Celeste ang pagod at pagsisisi sa mga mata ng kanyang ama. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa ganyang paraan, anak. Alam kong may halaga ka. Pero hindi niyo po yun ipinaparamdam, Papa. Ang lagi niyo lang pong nakikita ay ang tagapagmana, ang susunod na si. Hindi niya nakikita si Celeste, ang anak niyo na may sariling pangarap. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Natatakot lang ako, Celestine. Natatakot akong mawala ka rin, tulad ng mommy mo, tulad ni Isabel. Natatakot akong masaktan ka sa mundong ito. Pero mas nasasaktan po ako sa ginagawa niyo, Papa. Sa pagkakait niyo sa akin ng kalayaan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Maya-maya, tumayo si Don Ricardo at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako, anak, sabi nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Patawad. Kung naging makasarili ako. Patawad kung hindi ko nakita ang tunay mong pangangailangan. Itinaas nito ang kanyang baba. Hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat. Malaki pa rin ang responsibilidad mo sa kumpanya. Pero kung ang pagkanta ang magpapasaya sa'yo, sige. Hahayaan kita. Basta huwag mong pababayaan ang iyong tungkulin. Hindi makapaniwala si Celeste sa kanyang narinig. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Niyakap din siya nito pabalik. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang tunay siyang minamahal at tinatanggap ng kanyang ama, hindi lang bilang tagapagmana, kundi bilang si Celeste. Ngunit bago pa man tuluyang gumaan ang kanyang loob, may naalala siya. Si Aura. Hindi niya ito basta nalang iniwan doon. Papa, kailangan ko pong bumalik sa Batangas, sabi niya. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Bakit? Ikinuwento ni Celeste ang lahat tungkol kay Aura, kay Marco at kay Doña Elvira. Ang pagpapanggap niya, ang mga nasaksihan niya, ang nabuong pagkakaibigan nila ni Aura. Nakinig ng mabuti si Don Ricardo. Nang matapos siyang magkwento, tumango ito. Kung ganoon, kailangan nating tulungan ang kaibigan mo. Bumalik sina Celeste at Don Ricardo sa Batangas kinabukasan, kasama ang ilang mga abogado.
Naabutan nila si Aura na mag-isang nag-iimpake ng gamit. Umiiyak ito. Iniwan na daw siya ni Marco, sumama na sa babae nito, at kinuha pa ang lahat ng natitirang pera sa kanilang joint account. Si Doña Elvira naman ay umalis na rin. Nang makita ni Aura si Celeste, nagulat ito, lalo na nang makita si Don Ricardo. Ngunit nang ipaliwanag ni Celeste ang lahat at ipakilala ang kanyang ama, niyakap siya ni Aura ng mahigpit. Akala ko hindi ka nababalik, sabi nito sa gitna ng pag-iyak. Salamat, Celeste. Salamat sa lahat. Tinulungan ni na Celeste at ng mga abogado ni Don Ricardo si Aura. Sinampahan nila ng kasong violation against women and their children, VOF, Act at concubinage si Marco. Dahil sa mga ebidensyang hawak nila, kabilang na ang testimonya ni Celeste, bilang maya at ni Ate Lorna, naging mabilis ang pag-usad ng kaso. Natagpuan si Marco at ang kanyang kabit, at sa huli, nahatulan si Marco ng pagkabilanggo. Nabawi rin ni Aura ang bahay at ang natitirang ari-arian na dapat ay sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, si Celeste ay namumuhay na ng may bagong sigla. Mas abala siya ngayon sa Rojas Prime Holdings, ngunit sa ilalim ng gabay at suporta na ni Don Ricardo, hindi na pagkontrol. Pinapayagan na siya nitong maglaan ng oras para sa musika. Paminsan-minsan, kumakanta siya sa mga corporate events o charity functions. At sa bawat pagtapak niya sa entablado, naroon si Don Ricardo sa audience, tahimik na nanonood, ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Si Aura naman, sa tulong ng maliit na puhunang ibinigay ni Celeste, ay nagsimula ng isang maliit na online business ng mga handicrafts. Unti-unti niyang ibinabangon ang kanyang sarili. Madalas silang magkausap ni Celeste sa telepono, ang kanilang pagkakaibigan ay lalong tumibay. Dalawang babae na nagmula sa magkaibang mundo, pinagtagpo ng tadhana, kapwa nakalasap ng sakit at pagkakakulong, ngunit kapwa natutong lumaban at hanapin ang sariling awit ng kalayaan. Isang hapon, habang nagkakape sina Celeste at Don Ricardo sa veranda ng kanilang mansyon, tanaw ang papalubog na araw, tumugtog sa background ang isang pamilyar na kundiman. Napangiti si Celeste. Alam niyo Papa, minsan iniisip ko, kung hindi ako tumakas noon, siguro hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa takot. Ngumiti si Don Ricardo. At kung hindi ka tumakas, marahil hindi ko rin natutunan kung paano ka pakawalan. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Masaya ako para sa'yo, Celeste. Natagpuan mo ang iyong tinig. Natagpuan na ni Celeste ang kanyang tinig. Hindi lang sa pagkanta, kundi sa pamumuhay ng totoo sa kanyang sarili, sa pagtayo para sa tama, at sa pagtulong sa iba na mahanap din ang kanilang kalayaan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali, puno ng luha at pagsubok, ngunit sa huli, ang awit na kanyang inaawit ngayon ay hindi na awit ng lungkot, kundi awit ng pag-asa, pagpapatawad, at walang hanggang kalayaan. Lumipas ang 6 na buwan mula nang magbago ang ihip ng hangin sa mansyon ng mga Rojas at sa buhay ni Celestine. Ang dating kontroladong prinsesa ng korporasyon ay natututong ibalanse ang dalawang mundong kanyang ginagalawan, ang malamig at mapanuring mundo ng real estate development, at ang mainit at mapagpalayang mundo ng musika. Isang Lunes ng umaga, 8:00 pa lamang, nasa conference room na si Celeste ng Rojas Prime Holdings. Nakasuot ng isang matikas na navy blue pantsuit, seryoso niyang pinapangunahan ang isang planning meeting para sa pinakabagong eco-friendly township project nila sa Rizal. Ang kanyang presentasyon ay malinaw, detalyado, at puno ng kumpiyansa. Ang mga dating nagdududang board members ay ngayon ay tahimik na nakikinig, paminsan-minsan ay tumatango sa paghanga. Sa isang sulok ng mahabang mesa, nakaupo si Don Ricardo. Wala na ang dating tigas sa kanyang mukha, napalitan ito ng tahimik na pagmamalaki habang pinapanood ang anak. Ngunit sa likod ng paghangang iyon, may bahid pa rin ang pagbabantay, isang paalala na ang mga balikat ni Celeste ay pasan pa rin ang bigat ng kanilang pangalan at negosyo. Nang matapos ang presentasyon, siya ang unang pumalakpak. Magaling, Celestine. Mahusay ang pagkakalatag mo ng mga plano. Siguraduhin lang na ang bawat detalye ay naaayon sa ating timeline at budget. Maikli ngunit may bigat ang kanyang sinabi. Opo, Papa. Masusubaybayan po, sagot ni Celeste, isang profesional na ngiti ang nasa labi. Pagkatapos ng sunod-sunod na meeting at pagpirma ng mga dokumento, pagdating ng 6:00 ng gabi, ibang Celeste naman ang lumabas sa gusali ng Rojas Prime. Tinanggal niya ang kanyang blazer,
pinalitan ang stiletto ng komportableng flats, at isinukbit ang isang guitar case sa kanyang balikat. Dumiretso siya sa isang maliit at hindi gaanong kilalang music cave sa Quezon City, ang Kapihan at Kumpas. Dito, 2 beses sa isang linggo, siya ay nagiging si Maya Santos, ang acoustic singer na unti-unting nakikilala sa maliit na bilog ng mga mahihilig sa ese. Ang Kapihan at Kumpas ay malayo sa karangyaan ng kanyang opisina. Amoy kape at lumang libro, may mga munting ilaw na nakasabit, at ang entablado ay isang maliit na sulok lamang. Ngunit dito, malaya si Celeste. Dito, ang mga palakpak ay para sa kanyang musika, hindi sa pangalan niya. Maya! Buti nakarating ka, bati ni Mang Jose, ang may-ari ng cave, isang dating musikero. Marami-rami ang tao ngayon, mukhang inaabangan ka na. Ngumiti si Celeste. Salamat po, Mang Jose. Handa na po ako. Umupo siya sa kanyang pwesto, kinuha ang gitara, at sinimulang tugtugin ang intro ng isang orihinal niyang komposisyon, isang awit tungkol sa paghahanap ng sariling landas. Habang kumakanta siya, ang kanyang boses ay puno ng damdamin, umaabot sa puso ng bawat nakikinig. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng bigat ng pagiging isang rockers ay nawawala. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Aura sa screen. Pinatay niya muna ito at nagpatuloy sa pagkanta. Mamaya na niya tatawagan ang kaibigan. Alam niyang abala rin ito sa kanyang umuunlad na online handicraft business. Sa huli nilang pag-uusap, masayang ibinalita ni Aura na nakakuha ito ng malaking order mula sa isang boutique hotel sa Tagaytay. Nakakatuwa isipin kung paano sila parehong nagsisimula sa bagong yugto ng kanilang buhay. Pagkatapos ng kanyang set, habang nagliligpit siya ng gamit, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa audience. Hindi ko alam na dito ka pala nagtatago, Maya Santos. Napalingon siya. Nakatayo roon, nakangiti, si Manang Elena, may dalang isang maliit na paper bag, Manang. Anong ginagawa niyo dito? Gulat niyang tanong, niyakap ang matanda. Sinundan kita, natatawang sabi ni Manang Elena. Nag-aalala ang papa mo, gabi na raw ay wala ka pa. Sabi ko'y baka nandito ka. Pinadala niya itong paborito mong ubi hopia. Inabot nito ang paper bag, pero ang galing mo talaga, Hija. Parang anghel. Napangiti si Celeste. Kahit paano, alam niyang may basbas na ng kanyang ama ang ginagawa niya, kahit may kasama pa itong pag-aalala. Salamat po, Manang. Tara po, hatid ko na kayo. Habang naglalakad sila palabas, hindi nila napansin ang isang lalaking tahimik na nakamasid mula sa isang madilim na sulok ng cave. Hawak ang isang tasa ng kape, ang mga mata ay puno ng interes habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Maya Santos. Isang imbitasyon ang dumating sa opisina ni Celeste makalipas ang ilang linggo. Ito ay mula sa isang malaking foundation na nag-organisa ng taunang charity ball para sa mga batang lansangan. Nakasaad sa liham na bukod sa pagiging isa sa mga major sponsor ng Rojas Prime Holdings, hinihiling din ng foundation kung maaari siyang magtanghal ng isang awitin sa gabing iyon. Personal daw itong request ng chairperson ng foundation, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina. Kinabahan si Celeste. Ito ang magiging pinakamalaking audience niya sa labas ng Kapihan at Kumpas. Mga kilalang personalidad sa lipunan, mga negosyante, mga politiko. Ngunit ito rin ang pagkakataon niyang maipakita ang kanyang musika sa mas malawak na entablado at para pa sa isang mabuting adhikain. Nang ipakita niya ang imbitasyon kay Don Ricardo, nagulat siya sa naging reaksyon nito. Ang foundation ni Tita Carmela? Mabuting bagay yan, Celestine. Isang karangalan ang maimbitahan kang kumanta. Pumayag ka. Sigurado po kayo, Papa? Baka hindi. Baka ano? Baka may masabi ang ibang tao. Putol ni Don Ricardo. Hayaan mo sila. Ipakita mo ang talento mo. Alam kong iyan din ang gugustuhin ng mommy mo. May ngiti sa mga mata nito, isang ngiting matagal niyang hindi nakita. Dumating ang gabi ng charity ball. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga taong nakadamit ng kanilang pinakamagagarang kasuotan. Nakasuot si Celeste ng isang eleganteng emerald green na gown. Kinakabahan siya, ngunit mas nangingibabaw ang excitement. Bago ang kanyang pagtatanghal, nilapitan siya ng ilang mga kakilala sa negosyo.
Mga papuri sa kanyang pamamahala sa Rojas Prime, mga tanong tungkol sa mga bagong proyekto. Magalang siyang sumasagot, ngunit ang isip niya ay nasa kanyang piyesa. Maya-maya, lumapit sa kanya si Tita Carmela, ang chairperson. Celeste, Hija, salamat sa pagpayag mo. Alam mo bang paboritong kantahin ng mommy mo itong kakantahin mo mamaya? Ngumiti si Celeste. Opo, tita. Kaya po ito ang napili ko. Kasunod ni Tita Carmela ay isang grupo ng mga mas batang negosyante. Isa sa kanila ang lumapit para ipakilala ang sarili. Ennet Rojas, good evening. Miguel Sarmiento nga pala, from Likha, Pilipinas, sabi ng isang matangkad na lalaki na may kalmadong ngiti at matang nangungusap. Nakasuot ito ng simpleng barong Tagalog na may modernong disenyo. Hindi kasing flashy ng ibang naroon, ngunit may dating. Sarmiento, sagot ni Celeste, inilahad ang kamay. Celestine Roxas. I've heard about Likha, Pilipinas. Your work with indigenous artisans is commendable. Thank you, Jeff Roxas. Actually, we're hoping to discuss key potential partnership with Roxas Prime's CS, ARM regarding livelihood programs for our partner communities, paliwanag ni Miguel, ang boses ay magalang ngunit direkta. Perhaps we can set meeting soon. Of course. Please coordinate with every office, sabi ni Celeste, inyabot ang kanyang business card. May kung anong kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Miguel, hindi tulad ng ibang negosyanteng nakakausap niya na tila sinusukat ang yaman o impluensya niya. Tila mas interesado ito sa potensyal na magagawa nilang tulong. Salamat, sabi ni Miguel bago magalang na nagpaalam kasama ang grupo nito. Naiwan si Celeste na bahagyang nagtataka sa sarili kung bakit tila may epekto sa kanya ang maikling pag-uusap na iyon. Nang tawagin na siya para sa kanyang pagtatanghal, huminga siya ng malalim at umakyat sa entablado. Isang spotlight ang tumutok sa kanya. Nagsimula ang piano intro ng paboritong kundiman ng kanyang ina. Pumikit siya sandali at nang magsimula siyang kumanta, ang buong ballroom ay nabalot ng katahimikan. Ang kanyang boses, puno ng linis at emosyon, ay tila isang panalangin na umalinggaw sa buong silid. Bawat nota, bawat salita ay mula sa puso. Nang matapos ang awit, isang sandali ng katahimikan ang sinundan ng malakas at masigabong palakpakan. Marami ang tumayo. Nakita niya si Don Ricardo na nakatayo rin, pumapalakpak, ang mga mata ay hindi maitago ang pagmamalaki. Nakita rin niya si Tita Carmela na nagpupunas ng luha. At sa gilid ng ballroom, nakita niya si Miguel Sarmiento, nakatayo, hindi pumapalakpak, ngunit nakatitig sa kanya, ang mga mata ay may paghanga at tila malalim na pag-iisip. Nagtama ang kanilang mga mata sandali bago ito bahagyang tumango at mumiti, isang ngiting tila nagsasabing naiintindihan nito ang awit, at marahil, pati na rin ang mga awit. Naramdaman ni Celeste ang kakaibang kaba, isang kaba na hindi lang dahil sa kanyang pagtatanghal. Ang pagtatanghal ni Celeste sa charity ball ay nagdulot ng mga alon sa positibo at negatibong paraan. Isang kilalang lifestyle blogger na naroon sa event ang nagsulat tungkol sa nakakagulat na talento ng Batang Rojas na may kasamang video clip ng kanyang pagkanta. Mabilis itong kumalat sa social media. Marami ang humanga, ngunit mayroon ding mga bumulong-bulong sa corporate world. Celestine, sigurado ka bang tama itong ginagawa mo? Tanong ni E. Alvarado, isa sa mga matatandang board member, sa isang meeting. Ang imahe ng Rojas Prime ay tungkol sa katatagan at pagnenegosyo, hindi sa pagkanta-kanta. Kalmadong sumagot si Celeste. Ginoong Alvarado, ang pagtulong sa charity ball ay bahagi pa rin ng corporate social responsibility natin. At ang musika, para sa akin, ay isang paraan para maipahayag ang sarili ng hindi nakakasagabal sa aking tungkulin dito. Sa katunayan, mas nagiging inspirado akong magtrabaho dahil dito. Tumango si Don Ricardo bilang suporta. Tama si Celestine. Hanggat hindi naapektuhan ang kanyang performance dito sa kumpanya, hayaan natin siya. Napilitang tumahimik si G. Alvarado, ngunit ramdam ni Celeste ang hindi pa rin ito pagsang-ayon. Isang bagong hamon ang kanyang nakita, ang patunayang kaya niyang pagsabayin ang dalawa nang hindi isinasakripisyo ang alinman. Samantala, tinawagan siya ng opisina ni Miguel Sarmiento para iset ang meeting na napag-usapan nila. Nagkita sila sa isang maliit na cave malapit sa opisina ng Likha, Pilipinas. Mas kaswal ang ayos ni Miguel ngayon, naka-polo shirt at maong,
Ngunit naroon pa rin ang intensidad sa kanyang mga mata habang ipinapaliwanag niya ang kanilang mga programa para sa mga katutubong manghahabi sa Palawan. Ang gusto lang namin, Jive Rojas, ay sustainable na kabuhayan para sa kanila. Hindi lang basta dole out, sabi niya, ipinapakita ang mga sample ng magagandang banig at tela. Naniniwala kami na ang pagbibigay ng tamang kagamitan, pagsasanay at access sa merkado ang kailangan nila. Humanga si Celeste sa kanyang passion at kaalaman. Sarmiento, Migs na lang, sabi nito na may ngiti. Okay, Migs. At Celeste na lang din. I like your proposal. It aligns with our company's values. Pag-aaralan namin ito ng team ko, but I'm optimistic. Salamat, Celeste, sabi ni Migs, at sa pagkakataong iyon, mas personal ang dating ng kanyang ngiti. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, hindi na lang tungkol sa negosyo, kundi pati sa mga hilig nila, nalaman niyang mahilig din pala ito sa SE at photography. Sa kabilang banda, tumawag si Aura kay Celeste isang gabi, medyo problemado ang boses. Celeste, may problema ako sa supplier ko ng abaka. Biglang tinaasan ang presyo, hindi nakakayanin ang budget ko para sa order ng hotel. Nakausap mo na ba sila ng maayos, Aura? Baka pwedeng makiusap, tanong ni Celeste. Pero matigas sila. Ewan ko ba? Parang may iba nang kumukuha ng supply nila, buntong hininga ni Aura. Pero huwag kang mag-alala, hahanap ako ng paraan. May iba pa akong kinokontak na mga weaver sa Bicol. Kaya ko to. Napangiti si Celeste. Ito na ang Aura na mas matatag. Sige, Aura. Balitaan mo ako ha. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Salamat, Celeste. Kaya natin to. Pagkababa ng telepono, napaisip si Celeste. Ang mga hamon ay dumarating sa iba't ibang anyo, sa boardroom, sa entablado, sa pagtulong sa kaibigan. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa sa pagharap dito. At may isang bagong inspirasyon na unti-unting sumisibol sa kanyang puso, isang lalaking may simpleng ngiti at malalim na pananaw sa buhay, si Migs. Naging mas madalas ang pagkikita ni na Celeste at Migs, hindi na lamang dahil sa potensyal na partnership ng Rojas Prime at Likha Pilipinas. Minsan, nagkakataon silang nagkakasalubong sa mga art exhibit o kaya isakapihan at kumpas, kung saan tahimik na nanonood si Migs sa pagtatanghal ni Maya. Hindi pa rin alam ni Migs ang tunay na pagkatao ni Celeste bilang Imaya at pinili muna ni Celeste na huwag itong sabihin. Nasisiyahan siyang may isang taong nakakakilala sa kanya dahil sa musika niya, hindi dahil sa apelyido niya. Ang ganda ng bago mong kanta, Maya, sabi ni Migs isang gabi pagkatapos ng set ni Celeste sa cave. Tungkol saan yun? Ngumiti si Celeste. Tungkol sa paghahanap ng liwanag sa kabila ng dilim. Nararamdaman ko, tumango si Migs. May mga pagkakataon talagang parang ang hirap bumangon, pero may isang bagay na nagtutulak sa'yo magpatuloy. Tumingin ito sa kanya ng may kahulugan. Katulad ng mga artista na tinutulungan namin. Marami silang pinagdadaanan, pero patuloy silang lumilikha ng magaganda. Nagkapalitan sila ng mga ngiti. Sa mga simpleng pag-uusap na iyon, mas lumalalim ang kanilang pagkakakilala at paghanga sa isa't isa. Nalaman ni Celeste na si Migs ay ulila na at lumaki sa isang malayong probinsya bago nakipagsapalaran sa Maynila. Itinayo nito ang Likha Pilipinas mula sa wala, dala lamang ang pangarap na matulungan ang mga kapwa Pilipinong nasa laylayan. Ang kanyang determinasyon at kababaang loob ay lalong nagpalapit sa loob ni Celeste. Samantala, ang partnership ng Rojas Prime at Likha Pilipinas ay unti-unti nang nabubuo. Madalas silang mag-meeting kasama ang TS team ni Celeste. Sa isang meeting, hindi na iwasang mapansin ni E. Alvarado ang tila namumuong closeness sa pagitan ni na Celeste at Migs. Celestine, sabi nito nang masolo siya pagkatapos ng meeting. Mag-ingat ka sa pakikipag-ugnayan mo sa lalaking yan. Hindi natin alam ang tunay na intensyon niya. Bahagyang nainis si Celeste ngunit pinanatili ang kalmadong tono. Ginoong Alvarado, si Migs ay isang profesional at ang Likha Pilipinas ay may magandang adhikain. Ang partnership na ito ay makakatulong sa maraming tao. Siguraduhin mo lang na hanggang doon lang yan, babala ng matanda bago umalis. Napabuntong hininga si Celeste. Isa na namang hadlang. Tila hindi na ubos ang mga taong gustong diktahan ang buhay niya.
Sa Batangas naman, nagtagumpay si Aura na makahanap ng bagong supplier ng abaka mula sa Bicol. Mas mahal ito ng kaunti kaysa dati, ngunit mas mataas naman ang kalidad. Nagdoble kayod siya para matapos ang order ng hotel sa tamang oras. Sa kanyang pagsisikap, natapos niya ito nang may papuri pa mula sa hotel management. Celeste, ang saya ko, masiglang balita ni Aura sa telepono. Nagustuhan nila yung mga produkto. Mukhang magkakaroon pa ng repeat order. Wow, Aura! Congratulations! Sabi ko sa'yo kaya mo tuwang-tuwang sabi ni Celeste. Dapat ay celebrate natin yan. Nga! Pag umuwi ka dito sa Batangas, ha? Lulutuan kita ng paborito mong sinigang. Promise yan. Ngunit sa kabila ng tagumpay ni Aura, may mga pagkakataong nararamdaman pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Minsan, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Marco noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, noong masaya pa sila. Hindi niya naiwasang maluha. Ang sugat ay naghihilom, ngunit ang peklat ay naroon pa rin. Isang malaking music festival ang idinao sa Maynila, nagtatampok ng mga kilala at mga bagong sibol na musikero. Isa sa mga inimbitahang mag-perform sa mas maliit na indie stage ay si Maya Santos. Ito ang pinakamalaking break niya sa ngayon. Hinimok siya ni Mang Jose na tanggapin ito. Ito na iyon, Maya. Pagkakataon mo nang marinig ka ng mas maraming tao, sabi nito. Nag-aalangan si Celeste. Paano kung may makakilala sa kanya? Ngunit nanaig ang kagustuhan niyang ibahagi ang kanyang musika. Pumayag siya. Nagpaalam siya kay Don Ricardo na may pupuntahan siyang in-music workshop sa araw na iyon. Pumayag naman ito basta't mag-iingat siya. Dumating ang araw ng festival. Libo-libong tao ang naroon. Ang indie stage ay nasa isang medyo tagong bahagi ng venue, ngunit marami pa ring manonood. Habang naghihintay si Celeste sa backstage, nakita niya si Migs na papalapit, may dalang isang bote ng tubig. Nakita ko sa lineup na tutugtog ka pala ngayon, nakangiting sabi ni Migs. Good luck, Maya. Alam kong gagalingan mo. Salamat, Migs, sabi ni Celeste, hindi maitago ang kaba. Medyo kinakabahan ako. Kaya mo yan, sabi ni Migs. Isipin mo lang na nagkukwento ka sa amin sa kapihan. Nandito lang kami para makinig. Ang simpleng salita nito ay nagbigay ng kaunting lakas sa kanya. Nang siya na ang nasa entablado, sinimulan niyang kantahin ang mga orihinal niyang awitin. Ang mga tao ay tahimik na nakikinig, ang ilan ay tumatango sa ritmo, ang iba ay pumipikit, dinadama ang bawat salita. Naramdaman ni Celeste ang koneksyon sa audience, isang bagay na hindi niya mararamdaman sa boardroom. Sa kalagitnaan ng kanyang huling kanta, isang pamilyar na mukha ang natanaw niya sa gilid ng stage, kasama ng mga organizer, si Ki Alvarado. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Anong ginagawa nito dito? Nagkatitigan sila. Malinaw ang pagkagulat at hindi pagsang-ayon sa mukha ng matanda. Natapos ni Celeste ang kanyang kanta ng maihalong kaba. Mabilis siyang bumaba ng stage, ngunit hinarang siya ni E. Alvarado. Celestine Rojas, kumakanta sa isang indie stage. Hindi makapaniwalang sabi nito, may pang-uyam sa tono. Hindi ko akalaing ito pala ang music workshop na sinasabi mo sa ama mo. Ginoong Alvarado, anong ginagawa niyo dito? Isa sa mga apo ko ang tumutugtog din dito. At hindi ko inaasahang makikita kita sa ganitong klaseng lugar, sa ganitong ayos. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nakasuot lang si Celeste ng simpleng blusa at pantalon. Hindi ito nababagay sa isang Rojas. Wala pong masama sa ginagawa ko, mariing sagot ni Celeste. Wala. Paano kung may ibang nakakilala sa'yo dito? Paano kung makunan ka ng litrato? Iniisip mo ba ang reputasyon ng pamilya at ng kumpanya? Habang nagtatalo sila, lumapit si Migs, na marahil ay narinig ang pagtaas ng kanilang boses. Mukhang naguguluhan ito. Maya, okay ka lang ba? May problema ba, sir? Tanong ni Migs, tumingin kay Alvarado. Tumingin si Alvarado kay Migs, pagkatapos ay kay Celeste, na tila may na-realize. Maya. At sino ka namang, sandali ikaw yung tagalikha Pilipinas, hindi ba? At tinatawag mong Maya si Celestine Rojas. Nanlaki ang mata ni E. Alvarado. Aba. Nagpapanggap ka pa pala, Celestine.
Natigilan si Migs. Tumingin siya kay Celeste, ang mga matay puno ng tanong at hindi makapaniwala. Celestine. Roxas. Hindi na makakaila si Celeste. Tumango siya, napayuko. Migs, I can explain. Umiling si Migs, bakas ang pagkadismaya. Kaya pala pamilyar ka. Roxas Prime. At ako, si Tanga, akala ko simpleng mang-aawit ka lang na katulad ko, may pangarap. May sakit sa boses nito. Bakit hindi mo sinabi? Migs, hindi ko sinadya. Hindi sinadya? O sadyang gusto mo lang paglaruan ang mga taong tulad namin? Umiling si Migs at tumalikod. Pasensya na, Dear Rojas. Kailangan ko nang umalis. Naglakad dito palayo, hindi na lumingon. Naiwan si Celeste na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang sikretong matagal niyang iningatan ay nabunyag na, sa pinakamasakit na paraan. Tiningnan niya si Guy Alvarado na may ngisi sa labi, tila nagtagumpay. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkabigo, sa sarili, at sa posibilidad na nasira na ang tiwala ng taong unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanya. Parang isang masamang panaginip ang mga sumunod na oras para kay Celeste. Gusto niyang habulin si Migs, magpaliwanag, ngunit alam niyang hindi ito ang tamang oras. Umuwi siya sa mansyon na mabigat ang dibdib. Sinalubong siya ni Manang Elena na may pag-aalala. Anong nangyari, Hija? Bakit parang umiyak ka? Hindi na napigilan ni Celeste ang mga luha. Ikinuwento niya ang lahat kay Manang Elena, ang pagkikita nila ni E. Alvarado, ang pagkakabunyag ng kanyang sikreto kay Migs, ang pag-alis nito. Napakasakit, Manang, hikbi niya. Akala ko naiintindihan niya ako, pero nasaktan ko siya. Niyakap siya ni Manang Elena. Hija, hindi mo kasalanan na isinilang kang Rojas. At hindi mo rin kasalanan na naghanap ka ng paraan para maging malaya. Kung talagang para kayo sa isa't isa ni Migs, maiintindihan ka niya sa tamang panahon. Bigyan mo muna siya ng espasyo. Kinabukasan, alam ni Celeste na kailangan niyang harapin si Don Ricardo. Hindi niya alam kung nakarating na ba dito ang balita mula kay E. Alvarado, ngunit mas mabuti nang siya na ang unang magsabi. Pumasok siya sa opisina ng ama. Nakaupo ito, nagbabasa ng papeles. Nag-angat ito ng tingin. Papa, may kailangan po akong sabihin sa inyo, panimula ni Celeste, pinipilit tatagan ang boses. Tungkol ba ito sa nangyari sa music festival kahapon? Tanong ni Don Ricardo, ibinaba ang binabasa. Nagulat si Celeste. Alam niyo na po. Tumawag si Alvarado kaninang umaga. Ikinuwento niya ang lahat. Pati na ang tungkol sa lalaking iyon si Miguel Sarmiento. Seryoso ang mukha ni Don Ricardo. Papa, hindi ko po sinadyang itago. Natakot lang po ako, di. Natakot saan, Celestine? Na hindi ka tatanggapin ng tao kapag nalaman nilang Rojas ka? O natakot kang hindi mo mapagsabay ang dalawang buhay na pinili mo? Pareho po siguro, Papa. At nasaktan ko po si Migs dahil sa pagsisinungaling ko. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Celestine, darating talaga ang puntong kailangan mong harapin ang katotohanan ng pagkatao mo. Hindi mo pwedeng itago yan habang buhay. Ang tanong, handa ka na bang panindigan kung sino ka talaga? Si Celestine Rojas, na tagapagmana, at siya ring mang-aawit na si Maya. Napaisip si Celeste. Tama ang kanyang ama. Tapos na ang pagtatago. Opo, Papa. Handa na po ako. Kung ganoon, ayusin mo ang dapat ayusin. Kausapin mo si Migs kapag handa ka na. At patunayan mo sa lahat, lalo na sa sarili mo, na kaya mong maging pareho ng hindi nagkukunwari. Gumaan ang loob ni Celeste sa suporta ng ama. Ngayon, ang kailangan niyang gawin ay ang muling buuin ang nasirang tiwala ni Migs. Sinubukan niyang tawagan si Migs, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-iwan siya ng mensahe, humihingi ng pagkakataong makapagpaliwanag. Ngunit walang tugon. Samantala, kailangan niyang harapin ang epekto ng nangyari sa kumpanya. May mga bulong-bulungan pa rin. Sa isang board meeting, muling binuksan ni E. Alvarado ang issue. English chairman, sabi nito, nakatingin kay Don Ricardo. Sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan ang magiging epekto ng extracurricular activities ni Celestine sa imahe ng Rojas Prime.
Hindi maganda na ang ating featured TV ay laman ng mga chismis tungkol sa pagkanta sa kung saan saang entablado. Bago pa makasagot si Don Ricardo, tumayo si Celeste. Mga ginoo at ginang, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Naunawaan ko po ang inyong mga alalahanin. Ngunit nais ko pong linawin, ang aking pagmamahal sa musika ay hindi hadlang sa aking dedikasyon sa Rokas Prime Holdings. Ito ay bahagi ng kung sino ako. At naniniwala ako na ang pagiging totoo sa sarili ay hindi isang kahinaan, kundi isang kalakasan. Patutunayan ko po sa inyo, sa pamamagitan ng aking trabaho, na karapat-dapat ako sa tiwalang ibinibigay ninyo, habang hindi ko tatalikuran ang bagay na nagbibigay inspirasyon sa akin. Natahimik ang lahat. May ilan na tumango sa pagsang-ayon, may iba na nag-aalinlangan pa rin. Ngunit isang bagay ang sigurado, nagsalita si Celeste hindi bilang si Maya, kundi bilang si Celestine Rojas, ang babaeng handang harapin ang lahat. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ni Don Ricardo. I'm proud of you, anak. Ngumiti si Celeste. Isang laban ang natapos, ngunit alam niyang ang pinakamabigat ay hindi pa nagsisimula ang muling pagkuha sa tiwala ni Migs. Lumipas ang 2 linggo na walang paramdam si Migs. Patuloy na tinatawagan at tinetext ni Celeste, nag-aalok ng paliwanag, humihingi ng pagkakataon, ngunit tila naglaho itong parang bula. Sa opisina ng Likha Pilipinas, sinabi ng staff nito na naka-leave daw ito at umuwi sa probinsya. Mas lalong lumakas ang kutob ni Celeste na malalim ang naging epekto ng kanyang pagsisinungaling. Ibinaling muna ni Celeste ang kanyang atensyon sa trabaho sa Rokas Prime at sa musika. Pinagbuti niya ang kanyang pamamahala sa mga proyekto, naging mas hands-on, at siniguradong walang masabi ang mga kritiko tulad ni E. Alvarado. Sa kapihan at kumpas, patuloy pa rin siyang tumutugtog, ngunit mailungkot na sa kanyang mga awitin. Ang mga dati puno ng pag-asa ay may bahid na ng pangungulila. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang set, nilapitan siya ni Mang Jose. Maya, napapansin ko, parang ang lalim ng mga kanta mo ngayon. May problema ba? Umiti lang si Celeste ng mapait. Pagsubok lang po, Mang Jose. Alam mo, ang musika, parang buhay yan, sabi ng matanda. Minsan masaya ang himig, minsan malungkot. Pero ang mahalaga, tuloy lang ang kumpas. Kung may nasira man, laging may pagkakataong itayong muli. Tumango si Celeste, tinamaan sa sinabi ni Mang Jose. Marahil, kailangan lang niyang maghintay ng tamang pagkakataon at tamang paraan para muling itayo ang nasirang tulay sa pagitan nila ni Migs. Samantala, si Aura naman ay masayang nagkwento na bukod sa repeat order ng hotel sa Tagaytay, may bago na naman siyang kliyente, isang sikat na interior designer na naghahanap ng mga lokal na handicrafts para sa mga proyekto nito. Celeste, hindi ako makapaniwala. Parang dati lang, wala akong pag-asa, tapos ngayon, unti-unti nang natutupad yung mga pangarap ko bago pa ako nag-asawa. Naiiyak na sabi ni Aura sa tuwa. Deserve mo yan, Aura. Pinaghirapan mo, sabi ni Celeste, masaya para sa kaibigan. Ang tagumpay ni Aura ay nagbigay din sa kanya ng inspirasyon na huwag sumuko. Isang araw, habang nag-opisina si Celeste, pumasok ang kanyang sekretarya. Ma'am Celeste, may bisita po kayo. Naghihintay sa lobby. Sino daw? Hindi po nagpakilala, pero taga-Likha Pilipinas daw po. Kumabog ang dibdib ni Celeste. Si Migs kaya? Dali-dali siyang bumaba sa lobby. Ngunit hindi si Migs ang nakita niya. Isang babaeng nasa mid-negatibo 30 formal ang kasuotan, ang naghihintay. Enhet Rojas. Good morning. Ako si Achoy. Lorna Reyes, ang legal counsel ng Likha Pilipinas, pakilala nito. Achoy. Reyes, bati ni Celeste, bahagyang nadismaya ngunit pinilit itago. Ano po ang maipaglilingkod ko? Nandito ako para formal na i-turn over ang final proposal para sa partnership ninyo. Pinag-aralan na ito ng aming board at handa na kaming pumirma kung paborable rin sa inyo. Inabot nito ang isang folder. Salamat, attorney. Titingnan namin ito agad, sabi ni Celeste. Si Migs. Kamusta na siya? Hindi niya napigilang itanong. Nag-iba ang ekspresyon ni Achoy. Reyes, naging mas formal. Sarmiento is currently on indefinite leave for personal reasons, Jess Roxas. Ang board na po muna ang mamamahala sa ngayon.
Kung may katanungan kayo tungkol sa proposal, maaari niyo akong tawagan. Tumango si Celeste, ramdam ang lamig sa pakikitungo ng abogada. Malinaw na may utos na iwasan siyang pag-usapan si Migs. Mas lalo siyang nalungkot. Tila mas malayo na ngayon ang posibilidad na magkausap sila. Pagbalik niya sa opisina, binuklat niya ang proposal. Maganda ito, detalyado, at malinaw ang mga benepisyo para sa mga komunidad na tutulungan. Alam niyang dapat ituloy ang partnership na ito, hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil ito ang tama. Ngunit paano niya gagawin ito kung ang taong nagsimula ng lahat ay tila ayaw na siyang makita? Nagdesisyon si Celeste na ituloy ang partnership. Pinirmahan niya at ni Don Ricardo ang kasunduan kasama ang board ng Likha Pilipinas sa pangunguna ni Atty. Reyes. Walang Migs na dumating sa signing ceremony. Isang formal at malamig na kaganapan iyon, malayo sa init at pasyon na ipinakita ni Migs noong una nilang pinag-usapan ang proyekto. Bilang bahagi ng partnership, kailangang bumisita ng team mula sa Rojas Prime sa isa sa mga komunidad ng Likha Pilipinas sa Palawan para sa initial assessment at planning. Nag-volunteer si Celeste na siya mismo ang manguna sa team. Ito ang pagkakataon niyang makita ang trabaho ng Likha Pilipinas ng malapitan, at marahil, isang desperadong pag-asa na baka naroon si Migs. Lumipad sila patungong Palawan. Isang maliit at liblib na komunidad ng mga Tagbanua Weavers ang kanilang pupuntahan. Sinalubong sila ng mga lokal na leader at ng isang field coordinator ng Likha Pilipinas. Ipinakita sa kanila ang mga workshop, ang mga proseso ng paghabi, at ang mga natapos na produkto. Humanga si Celeste sa ganda ng mga likha at sa dedikasyon ng mga manghahabi. Habang naglilibot sila, sa di kalayuan, sa tabi ng ilog, natanaw ni Celeste ang isang pamilyar na anyo, isang lalaking nakaupo sa isang malaking bato, ay hawak na kamera, kinukunan ang mga batang naglalaro sa tubig. Si Migs. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Celeste. Gusto niyang lumapit, ngunit nag-aalangan siya. Baka lalo lang itong umiwas. Ngunit napansin din siya ni Migs. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang emosyon ang mukha ni Migs, ngunit hindi ito umiwas ng tingin. Dahan-dahan itong tumayo at naglakad palapit sa grupo nila. Migs, bati ng field coordinator. Nandito ka pala. Tumango lang si Migs, ang tingin ay na kay Celeste. Enneth Rojas, formal niyang bati. Hindi ko inaasahang darating ka mismo dito. Celeste na lang, mahina niyang sagot. Gusto kong makita mismo ang komunidad na tutulungan natin. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Migs, ngunit may distansya pa rin sa kanyang boses. Kung may kailangan kayo, nandito lang si Carlo, ang field coordinator, para tumulong. Akma na itong tatalikod. Migs, sandali, pigil ni Celeste. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Nag-atubili si Migs, pagkatapos ay tumingin kay Carlo. Carlo, samahan mo na muna sila sa tribal hall. Susunod ako. Sumunod naman si Carlo at ang team ni Celeste. Naiwan silang dalawa ni Migs sa tabi ng ilog. Ang maririnig lang ay ang agos ng tubig at ang huni ng mga ibon. Ano ang gusto mong pag-usapan, Celeste? Tanong ni Migs, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Celeste, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Patawad kung nagsinungaling ako. Patawad kung nasaktan kita. Hindi ko intention iyon. Natakot lang ako, Lee. Natakot saan? Humarap na ito sa kanya, ang mga mata ay may bakas ng sakit. Natakot kang malaman ko na isa kang Rojas. Na ang Maya Santos na hinahangaan ko sa pagkanta ay ang Celestine Rojas na may-ari ng kalahati ng Maynila. Ano ang kinatatakot mo? Na hindi kita tatratuhin ng maayos dahil sa yaman mo? O baka naman natakot kang hindi bagay ang isang tulad ko sa mundo mo? Hindi, Migs, hindi yan, mabilis na tanggi ni Celeste. Natakot ako dahil nasanay akong hinuhusgahan dahil sa pangalan ko. Gusto ko lang maranasan na makilala ako, bilang si Celeste o si Maya. Sa kapihan, sa musika, doon ko lang naramdaman iyon. At ikaw ang isa sa mga unang taong nakakita sa akin ng ganoon. Ayokong masira iyon. Tinitigan siya ni Migs, tila sinusuri ang kanyang sinasabi. Pero sinira mo pa rin, Celeste. Sinira mo ang tiwala ko. Akala ko totoo ka. Akala ko pareho tayong nangangarap lang, nagsisikap.
Yun pala, isa ka lang palang prinsesa na naglalaro ng mahirap-hirapan. Hindi ako naglalaro, Migs, git ni Celeste, na iiyak na. Totoo ang mga naramdaman ko sa kapihan. Totoo ang mga kanta ko. At totoo ang paghanga ko sa'yo, sa ginagawa mo. Huminga ng malalim si Migs, ibinaling ang tingin sa ilog. Hindi ko alam, Celeste. Masyadong malayo ang mundo natin sa isa't isa. Hindi hadlang yun, Migs, kung pareho nating gugustuhin. Lumapit si Celeste. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Patutunayan ko sa'yo na totoo ako. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tila pinag-iisipan ni Migs ang kanyang mga sinabi. Sa wakas, tumingin itong muli sa kanya. Wala na ang sakit sa mga mata nito, napalitan ng pag-aalinlangan, ngunit may kaunting pag-asa. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala ulit, mahina nitong sabi. Pero siguro pwede nating subukan. Bilang magkaibigan muna. At bilang partner sa proyektong ito. Tumulo ang luha ni Celeste, ngunit ngayon ay luha na ng pag-asa. Tumango siya. Salamat, Migs. Salamat. Hindi man ito ang inaasahan niyang pagbabalik, sapat na ang maliit na sinag ng liwanag na iyon. Ang tulay na nasira ay hindi pa buo, ngunit mayroon ng mga unang hakbang para muli itong itayo. Naging maingat ang mga sumunod na interaksyon ni Celeste at Migs. Pinanatili nila ang propesyonal na pakikitungo sa mga meetings at site visits para sa proyekto sa Palawan, ngunit paminsan-minsan, may mga sandaling lumalabas ang dating pagiging komportable nila sa isa't isa. Sa isang pagbisita nila sa komunidad, nagkaroon ng munting salu-salo na inihanda ng mga katutubo bilang pasasalamat. Hinila ng mga bata si Celeste para makipaglaro, habang si Migs naman ay abala sa pakikipagkwentuhan sa mga matatanda, tila natural na kabilang sa kanila. Pinanood sila ni Celeste mula sa malayo. Nakita niya kung gaano kamahal at nirerespeto si Migs ng mga tao roon. Hindi ito ang key boss mula sa Maynila, kundi isang kaibigan at kakampi. Maya-maya, lumapit ang isang matandang babae kay Celeste, isang iginagalang na manghahabi. Hiha, salamat sa tulong ninyo, sabi nito, ang mga matay puno ng pasasalamat. Malaking bagay ito para sa aming kabuhayan. Karangalan po naming makatulong, nanay, sagot ni Celeste. Nakikita ko kayo ni Miguel, dagdag ng matanda, may makahulugang ngiti. Bagay kayo. Pareho kayong may mabuting puso. Namula si Celeste. Magkaibigan lang po kami, nanay. Ang pagkakaibigan, doon nagsisimula ang lahat, tumawa ang matanda. Nang gabing iyon, habang naglalakad sila pabalik sa tinutuluyan nilang maliit na guesthouse, hindi na iwasang banggitin ni Celeste ang sinabi ng matanda. Narinig mo ba si Nana Elida kanina? Tanong niya kay Migs, sinusubukang basahin ang reaksyon nito. Umiti lang si Migs. Mabait lang talaga si Nana Elida. Lahat ng tao gusto niyang masaya. Pero totoo naman yung sinabi niya. May mabuti kang puso, Migs. Tumigil si Migs sa paglalakad at humarap kay Celeste. Ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw nila. Ikaw rin naman, Celeste. Sa kabila ng lahat ng meron ka, pinili mo pa ring tumulong sa mga tulad namin. Hindi lahat ng mayayaman ganyan. Hindi naman sukatan ang yaman, Migs. Alam ko, sagot nito. Pero minsan, nagiging hadlang. O nagiging dahilan para mag-iba ang tingin ng tao sa iyo. O mag-iba ang tingin mo sa sarili mo. Alam ni Celeste na may patama ang huling sinabi nito. Migs, tungkol doon sa paglilihim ko, G. Celeste, puto ni Migs, mas malumanay na ang boses ngayon. Naiintindihan ko na kung bakit mo nagawa yun. Siguro nga, mahirap ang kalagayan mo. Pero sana maintindihan mo rin na nasaktan ako, hindi dahil rokas ka, kundi dahil akala ko, nagkaroon ako ng kaibigan na totoo, na walang tinatago. Patawad talaga, Migs. Kung mabibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Binibigyan naman kita ng pagkakataon, di ba, sabi ni Migs. Nandito tayo ngayon, nag-uusap. Magka-partner sa trabaho. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ito. Tumango si Celeste, may ngiti na sa labi. Sapat na iyon sa ngayon. Ang mahalaga, bukas na ulit ang pinto para sa kanilang komunikasyon. Pagbalik nila sa Maynila, naging mas magaan na ang kanilang samahan. Nagtutulungan sila sa pag-finalize ng mga detalye ng proyekto. Minsan, lumalabas sila para magkape pagkatapos ng trabaho, nagkwekwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay.
Unti-unti, nararamdaman ni Celeste na bumabalik ang tiwala ni Migs. Isang hapon, niyaya ni Migs si Celeste sa isang photography exhibit ng kaibigan nito. Habang tinitingnan nila ang mga litrato, mga larawan ng mga ordinaryong Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay, may isang partikular na larawan na kumuha ng atensyon ni Celeste, isang babaeng nag-iisa sa entablado ng isang maliit na cave. Hawak ang gitara, ang mukha ay hindi masyadong kita dahil sa ilaw, ngunit ramdam ang emosyon sa kanyang tindig. Parang ikaw, sabi ni Migs, nakatingin din sa litrato. Tumingin si Celeste kay Migs, nagtataka. Noong una kitang napanood sa kapihan, paliwanag ni Migs. May ganitong pakiramdam. Mag-isa, pero malakas. May gustong ipahiwatig. Napangiti si Celeste. Nakikita mo pala yun. Naman, sagot ni Migs, ang mga mata ay nakatitig na sa kanya. Marami akong nakikita sa'yo, Celeste, noon pa man. Hindi lang yung apelyido mo. Sa sandaling iyon, alam ni Celeste na ang tulay sa pagitan nila ay hindi na lamang itinatayo, ito'y unti-unti nang nagiging matibay. Habang unti-unting umaayos ang relasyon ni na Celeste at Migs, at patuloy na lumalago ang kanyang kumpiyansa sa Rojas Prime at sa entablado, isang hindi inaasahang balita ang dumating, bumalik na sa Pilipinas si Isabel Isap Rojas. Ang kanyang ate, ang panganay na unang tumalikod sa inaasahan ng kanilang ama. Ang pagbabalik ni Isa ay nagdulot ng halong emosyon kay Celeste. Masaya siyang makitang muli ang kapatid pagkatapos ng maraming taon, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Si Isa ang orihinal na prinsesa, ang laging paborito, ang mas malapit sa kanilang ama noon. Paano makakaapekto ang pagbabalik nito sa maayos na sanang relasyon nila ni Don Ricardo? Ang unang hapunan nilang tatlo ay puno ng pilit ng ngiti at alanganing kwentuhan. Si Isa, isang matagumpay na pintor sa Europa, ay tila may dala pa ring hangin ng ibang mundo. Maganda ito, sopistikada, at may kumpiyansang mahirap pantayan. So, I heard you're singing now, little sis, sabi ni Isa habang kumakain sila, may bahid ng hindi matukoy na emosyon sa boses nito, paghanga ba o pang-inis. And running the company too. Quite juggling act. I manage, simpleng sagot ni Celeste. Good for you, sabi ni Isa, uminom ng wine. Ako, I could never handle Papa's world. Too restrictive. That's a lie I left. Tumingin ito kay Don Ricardo. But I'm back now, Papa. Maybe for good. Tumingin si Don Ricardo sa panganay na anak. Masaya akong nagbalik ka, Isabelle. Maraming nagbago dito. I can see that, sabi ni Isa, ang tingin ay bumalik kay Celeste. Naramdaman ni Celeste ang tensyon sa ilalim ng kanilang pag-uusap. Ang pagbabalik ni Isa ay hindi lang simpleng pag-uwi. May dala itong mga bagong katanungan at posibleng mga bagong hidwaan. Sa Rojas Prime, naging palaisipan din ang pagbabalik ni Isa. May mga bumulong na baka gusto nitong agawin ang posisyon ni Celeste. Lalong naging mapanuri si Guy Alvarado. Celestine, ngayong nandito na ang ate mo, mas kailangan mong patunayan ang sarili mo, sabi nito sa kanya. Hindi pwedeng maging kampante ka. Naiinis si Celeste sa mga ganitong komento, ngunit alam niyang may punto ito. Kailangan niyang maging mas matatag. Isang araw, dumalaw si Isa sa opisina ni Celeste. Naglibot ito, pinuri ang mga pagbabago, ngunit may mga komento itong tila may patama. Ang laki na pala ng responsibilidad mo dito, Celeste, sabi ni Isa habang nakatingin sa malawak na tanawin mula sa bintana ng opisina ni Celeste. Hindi ka ba napapagod? Baka kailangan mo ng tulong. Kaya ko naman, Ate Isa, sagot ni Celeste. Siguro nga, sabi ni Isa, humarap sa kanya. Pero alam mo, kung gugustuhin ko, pwede rin naman akong bumalik dito. After all, Rojas pa rin ako. May kakaibang ngiti sa labi nito. Hindi nagustuhan ni Celeste ang tono ng kapatid. Malinaw na may ibang intensyon ito. Ang dating magaan na niyang pakiramdam ay unti-unting binabalot muli ng alinlangan. Nang gabing iyon, tumawag siya kay Aura para maglabas ng sama ng loob. Pakiramdam ko, Aura, parang bumabalik ako sa dati. Yung laging may kailangang patunayan, sabi niya. Celeste, huwag kang magpaapekto, payo ni Aura. Kilala mo ang sarili mo. Alam mo ang kakayahan mo. Huwag mong hayaang sirain ng iba ang kumpiyansang pinaghirapan mong buuin. Laban lang. Tama si Aura.
Hindi siya pwedeng magpatalo sa mga anino ng nakaraan o sa mga hamon ng hinaharap. Kailangan niyang manatiling matatag para sa sarili niya, para sa kumpanya, at para sa mga tao. Naniniwala sa kanya, kasama na si Migs. Kinabukasan, mas determinado si Celeste. Pumasok siya sa opisina na may bagong enerhiya. Kailangan niyang harapin ang anumang hamon na dala ng pagbabalik ni Isa, habang pinapatatag ang kanyang relasyon kay Migs at patuloy na inaabot ang kanyang mga pangarap sa musika. Ang laban ay hindi pa tapos, sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang sa isang bagong yugto. Naging mas madalas ang pagpapakita ni Isa sa opisina ng Rokas Prime. Hindi man siya formal na bumalik sa kumpanya, malinaw na gusto niyang iparamdam ang kanyang presensya. Sumasali siya sa ilang mga social functions ng kumpanya, nakikipag-usap sa mga board members, at paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga suhestyon kay Celeste tungkol sa pamamalakad. Celeste, darling, sabi ni Isa isang araw pagkatapos ng isang meeting kung saan pinuri ang performance ng dibisyon na pinamumunuan ni Celeste. Magaling ka, I admit. Pero yung bago mong marketing campaign, parang masyadong safe. Hindi ba dapat mas maging agresibo tayo, lalo na't may bagong kakumpetensya? Pinag-aralan namin yan, Ate Isa, kalmadong sagot ni Celeste. Mas pinili naming mag-focus sa long-term sustainability kaysa short-term aggressive tactics na may risk. Tinaasan siya ng kilay ni Isa. Sustainability. Or baka naman natatakot ka lang sumugal? May ngisi itong lumapit. Alam mo, sa mundo natin, minsan kailangan mong maging ruthless para manatili sa taas. Naramdaman ni Celeste ang panggigit. Hindi ito simpleng suhestyon kundi isang hamon. May iba't ibang paraan para maging matagumpay, ate. At naniniwala ako sa ethical business practices. How noble, sarkastikong sabi ni Isa. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng ethical practices mo. Ang mga ganitong patutsada ay hindi lingid sa kaalaman ni Don Ricardo. Sa isang pribadong pag-uusap, kinausap niya si Celeste. Anak, nakikita ko ang ginagawa ng ate mo, sabi niya. Huwag kang mag-alala, ang tiwala ko ay nasa iyo. Pero kailangan mong maging matatag. Huwag mong hayaang impluwensyahan kanya o takutin. Hindi po ako natatakot, Papa. Alam ko po ang ginagawa ko. Mabuti kung ganoon. Patunayan mo sa kanya at sa lahat na ikaw ang nararapat. Ang suporta ng ama ay nagbigay ng lakas kay Celeste, ngunit hindi pa rin nawala ang pressure. Lalong naging mapanuri ang ilang miyembro ng board, lalo na si E. Alvarado, na tila kumakampi kay Isa. Sa gitna ng mga ito, ang tanging nagpapagaan sa loob ni Celeste ay ang kanyang musika at ang namumuong relasyon nila ni Migs. Patuloy silang nagkikita, hindi na lang tungkol sa trabaho. Minsan, nanonood sila ng mga indie film o kaya inaglalakad lang sa park habang nagkwekwentuhan. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang nakakapagod na araw sa opisina dahil sa pakikialam ni Isa, nagkayayaan silang magkape ni Migs. Mukhang pagod na pagod ka, puna ni Migs habang iniabot kay Celeste ang paborito nitong kapeng barako. Napabuntong hininga si Celeste. Medyo lang. Alam mo na, office politics. Ikinuwento niya ng pahapyaw ang tungkol sa pagbabalik ng kapatid niya at ang pressure na nararamdaman niya. Nakinig lang si Migs ng mabuti. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan nito ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Celeste, huwag mong kalimutan kung sino ka. Nakita ko kung paano ka lumaban para sa kalayaan mo noon. Nakita ko ang tapang mo nang harapin mo ang ama mo at nang tulungan mo si Aura. Kaya mo ring harapin yan. Napatingin si Celeste sa kanilang mga kamay na magkahawak. Isang simpleng gesto, pero nagbigay iyon ng kakaibang init at lakas sa kanya. Salamat, Migs. At saka, dagdag ni Migs, umiti ito, kung kailangan mo ng kakampi, nandito lang ako. Hindi lang bilang business partner. Tumibok ng malakas ang puso ni Celeste. Ito na ba iyon? Ano-anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, sabi ni Migs, mas lumapit ito ng bahagya, ang mga mata ay seryoso na. Gusto kita, Celeste. Hindi bilang Rokas, hindi bilang Maya. Gusto kita bilang ikaw. Matagal na, kahit noong mga panahong naguguluhan pa ako. Natigilan si Celeste. Hindi niya inaasahan ang direktang pag-amin na iyon. Migs, ako rin ni. Mahina niyang sagot, hindi maitago ang ngiti at ang pamumula ng pisngi. Gusto rin kita.
Sa gitna ng maliit na cave, sa ilalim ng malalamlam na ilaw, isang bagong kabanata ang nabuksan para sa kanilang dalawa. Ang pagkakaibigan ay lumalim na sa isang bagay na mas espesyal. Ngunit alam ni Celeste na hindi magiging madali ang lahat. Paano tatanggapin ng pamilya niya, lalo na ni Don Ricardo, ang isang lalaking simple lamang ang pamumuhay kumpara sa kanila? Paano ito gagamitin ni isa laban sa kanya? At paano nila pagbabalansihin ang kanilang namumuong relasyon sa mga hamon ng kani-kanilang mundo? Naging sikreto muna ang namumuong relasyon ni na Celeste at Migs. Nagkikita sila sa labas ng opisina at ng mga lugar na madalas puntahan ng mga kakilala ni Celeste. Masaya sila sa mga sandaling magkasama, mga simpleng date, panonood ng jig ni Celeste sa kapihan, kung saan si Migs na ang pinakamatapat niyang audience, o pagbisita sa mga komunidad ng Likha Pilipinas. Hindi ko akalaing posible pala to, sabi ni Celeste isang beses habang nakaupo sila sa damuhan sa isang park, pinapanood ang paglubog ng araw. Yung maging masaya lang, walang pressure, walang expectations. Lahat naman posible, Celeste, basta gugustuhin natin, sagot ni Migs, inakbayan siya. At gusto kita, kasama ang buong mundo mo, pati na ang mga komplikasyon nito. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang lihim. Sa isang family dinner kung saan inimbitahan din ang ilang malalapit na kaibigan ng pamilya Rojas, nabanggit ng isa sa mga bisita ang tungkol sa partnership ng Rojas Prime at Likha Pilipinas, at kung gaano kadalas makitang magkasama sina Celeste at ang key founder nito. Napansin ni Celeste ang pagkunot ng noo ni Don Ricardo at ang mapanuring tingin ni isa. Pagkatapos ng dinner, kinausap siya ni Don Ricardo. Celeste, may namamagitan ba sa inyo ni Eng Sarmiento? Diretsong tanong nito. Huminga ng malalim si Celeste. Alam niyang darating ang puntong ito. Papa, nagkakamabutihan po kami. Hindi nagsalita agad si Don Ricardo, tinitimbang ang kanyang narinig. Celeste, alam mo namang hindi ako tumututol sa kung sino ang mamahalin mo. Ang gusto ko lang ay ang makakasigurado akong hindi kanya sasaktan o gagamitin. Mabuting tao po si Migs, Papa. At hindi niya ako gagamitin. Nakilala niya ako bilang si Maya, hindi bilang si Celeste Rojas. Sana nga ay ganoon, sabi ni Don Ricardo. Pero mag-ingat ka pa rin, anak. Maraming mapagsamantala sa mundo. Mas naging mahirap ang reaksyon ni isa. Nang malaman nito ang tungkol kina Celeste at Migs, ginamit niya ito para lalong tusukin ang kapatid. O, Celeste, finding love in unlikely places, sarkastikong sabi ni isa nang magkasalubong sila. Ang tagapagmana ng Rojas Prime, at ang ano nga ba siya? Isang social entrepreneur. How quaint. Siguraduhin mo lang na hindi pera mo ang habol niya. Kilala ko si Migs, ate isa. At hindi siya tulad ng iniisip mo, matigas na sagot ni Celeste. We'll see, umisi si isa. Tandaan mo, sa pamilya natin hindi lang puso ang pinag-uusapan. Pati reputasyon at kayamanan. Naramdaman ni Celeste ang banta sa mga salita ni isa. Alam niyang gagawin nito ang lahat para makahanap ng butas sa relasyon nila ni Migs, para gamitin ito laban sa kanya sa kumpanya. Ang pressure ay nakaapekto rin kay Migs. Kahit hindi niya sabihin, nararamdaman ni Celeste ang pagiging self-conscious nito, kapag nasa mga event sila kung saan naroon ang mga tao mula sa mundo ni Celeste. Nakakarinig din siya ng mga bulungan tungkol sa kanilang hindi bagay na relasyon. Hindi ka ba nahihirapan, Migs? Tanong ni Celeste isang gabi. Sa mga sinasabi ng ibang tao. Umiling si Migs, hinawakan ang kanyang pisngi. Ang mahalaga sa akin ay kung anong meron tayo, Celeste. Hayaan mo sila. Ang importante, alam natin ang totoo. Ngunit nakita ni Celeste ang bahagyang pag-aalala sa mga mata nito. Isang malaking pagsubok ang dumating ng mag-leak sa isang business gossip column ang tungkol sa kanilang relasyon na may kasamang mga litratong kuha ng palihim. Ang artikulo ay may pahiwatig na ginagamit ni Migs si Celeste para sa koneksyon at pondo para sa Likha Pilipinas. Galit na galit si Celeste. Alam niyang may kinalaman si isa dito. Hinarap niya ito. Ikaw ang nagpakalat nito, hindi ba? Akusa niya. Tinaasan lang siya ng kilay ni isa. Ako? Bakit naman ako gagawa niyan? Baka naman totoo lang talaga ang sinasabi nila? Hindi mo kami masisira, ate isa. Talaga ba, Celeste? Umisi si isa.
Tingnan natin kung gaano katibay ang pag-ibigan nyo kapag nagsimula ng bumato ang mundo. Ang eskandalo ay nakaapekto hindi lang sa kanila, kundi pati sa Rokas Prime at Likha Pilipinas. May mga sponsors ang Likha na nagpahayag ng pag-aalala. Si Don Ricardo ay halatang nababahala. At si Migs, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng senyales ng pag-atras. Celeste, baka tama sila, sabi ni Migs isang gabi, ang boses ay puno ng bigat. Baka nga hindi tayo bagay. Baka nakakasama lang ako sa'yo, sa pamilya mo, sa kumpanya mo. Migs, wag mong sabihin yan, naiiyak na sabi ni Celeste. Hindi totoo yun. Pinagtatagpo tayo ng tadhana. Pero baka pinaghihiwalay din tayo ng realidad, malungkot na sabi ni Migs. Mahal kita, Celeste. Pero ayokong maging dahilan para masira ka. Ang pag-ibig na nagsisimula palang mamukadkad ay nasa gitna na ngayon ng isang malakas na unos. Kailangan nilang patunayan na ang kanilang pagmamahalan ay mas matibay kaysa sa mga laro ng kapangyarihan, mga anino ng nakaraan, at mapanghusgang mata ng lipunan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon at pag-aalinlangan. Ang artikulo sa gossip column ay patuloy na pinag-uusapan sa mga bilog ng negosyo at alta sosyedad. Ramdam ni Celeste ang mga mapanuring tingin at bulungan saan man siya magpunta. Mas naging maingat din ang pakikitungo sa kanya ng ilang kasamahan sa Rokas Prime. Si Migs naman ay tila mas lumayo. Bagamat hindi niya tuluyang pinuputol ang komunikasyon, ramdam ni Celeste ang bigat at pag-aalinlangan sa bawat pag-uusap nila. Ang dating sigla at pag-asa ay napalitan ng pag-aalala. Migs, hindi tayo pwedeng sumuko ng ganito, sabi ni Celeste isang gabi nang magkausap sila sa telepono. Halos hindi na sila nagkikita ng personal. Celeste, hindi ko alam, pagod na sagot ni Migs. Apektado na rin ang Likha. May mga donors na nag-pull out. Ayokong madamay ang mga komunidad na tinutulungan natin dahil lang sa akin. Pero hindi mo kasalanan to, Migs. May naninira lang sa atin. Pero nangyayari na, Celeste. Ito ang realidad na sinasabi ko. Nasaktan si Celeste sa tila pagsuko ni Migs. Ngunit sa halip na magalit, mas nanaig ang determinasyon niya. Hindi siya papayag na sila ang maging talunan sa larong ito. Kinabukasan, gumawa si Celeste ng isang mapangahas na hakbang. Tumawag siya ng isang press conference. Lingid sa kaalaman ng marami kahit ni Don Ricardo. Inimbitahan niya ang ilang piling mamamahayag mula sa mga respetadong pahayagan at news outlets, kasama na ang business section reporters. Nagulat ang lahat, lalo na sina Don Ricardo at isa, nang malaman ang tungkol dito. Pinuntahan siya ni Don Ricardo sa opisina. Celeste, ano itong nabalitaan ko? Press conference. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Baka lalo lang lumaki ang gulo. Papa, kailangan ko pong gawin ito, matatag na sabi ni Celeste. Hindi ako pwedeng manahimik na lang habang sinisiraan kami ni Migs at ang mga organisasyong pinahahalagahan namin. Kailangan kong linawin ang katotohanan. Pero paano? Magiging tapat lang po ako, Papa. Ibabahagi ko ang kwento ko, ang pagiging maya, ang dahilan sa likod nito, ang partnership namin ni Migs, at ang namamagitan sa amin. Hahayaan kong ang publiko ang humusga batay sa katotohanan, hindi sa chismis. Nag-aalangan man, nakita ni Don Ricardo ang determinasyon sa mata ng anak. Sige, anak. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero maging handa ka sa magiging resulta. Dumating ang araw ng press conference. Puno ang venue. Naroon ang mga kamera, mikropono, at mga matang mapanuri ng media. Sa isang sulok, nakita ni Celeste si isa, nakahalukip-kip, may mapanuyang ngiti. Nakita rin niya si Guy Alvarado. Huminga ng malalim si Celeste bago lumakad papunta sa podium. Ang kaba niya ay hindi maipaliwanag, mas matindi pa kaysa noong unang beses siyang kumanta sa entablado. Ngunit ngayon, hindi lang talento ang dala niya, kundi ang katotohanan. Sinimulan niya ang kanyang pahayag. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan, ang pagiging kontrolado, ang pangarap sa musika, ang pagtakas bilang si Maya Santos. Hindi niya itinago ang hirap at ang mga aral na natutunan niya sa Batangas, ang pagkakaibigan nila ni Aura, hindi binanggit ang detalye ng abuso para protektahan si Aura, at ang pagmamahal niya sa pagkanta na nagbigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos, ikinuwento niya kung paano niya nakilala si Migs,
ang paghanga niya sa adhikain ng likha Pilipinas, at ang nabuong partnership ng Rojas Prime. Si Miguel Sarmiento, sabi ni Celeste, tumingin diretso sa mga kamera, ay isa sa mga pinakamatapat at pinakamadiskarteng taong nakilala ko. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa ay walang katulad. Ang aming partnership ay itinayo sa pundasyon ng respeto at iisang layunin, ang magbigay ng tunay at pangmatagalang tulong sa ating mga kababayan. At pagkatapos ang pinakainaabangan ng lahat. Totoo pong may espesyal na namamagitan sa amin ni Migs. Ito ay nabuo hindi dahil sa aming estado sa buhay, kundi dahil sa paghanga namin sa isa't isa bilang tao, sa aming mga pangarap at sa aming mga paniniwala. Ang mga kumakalat na malisyosong balita ay walang katotohanan. Hindi ko hahayaan na sirain ng mga kasinungalingan ang isang bagay na totoo at pinahahalagahan ko, pati na ang reputasyon ng isang taong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal at maglingkod. Nagpatuloy siya, alam kong marami ang magtatanong, marami ang husga. Ang isang Rojas at isang simpleng social entrepreneur. Posible ba? Ang sagot ko po. Dahil ang pag-ibig, ang respeto, ang pangarap ay hindi namimili ng apelyido o estado sa buhay. Tinapos niya ang kanyang pahayag sa isang hamon. Inaanyayahan ko po kayong kilalanin kami hindi base sa chismis, kundi base sa aming mga gawa, sa Rojas Prime, sa likha Pilipinas, at sa aming personal na buhay. Salamat po. Pagkatapos niyang magsalita, nagkaroon ng sandaling katahimikan bago nagsimula ang mga tanong mula sa media. Sinagot niya ang mga ito ng may katapatan at dignidad. Lingid sa kaalaman ni Celeste, sa opisina ng Likha Pilipinas, si Migs ay nanonood ng live stream ng press conference kasama ang kanyang mga staff at si Atty. Reyes. Hindi makapaniwala si Migs sa tapang at katapatan na ipinakita ni Celeste. Nakita niya ang kahinaan nito, ngunit mas nakita niya ang lakas at pagmamahal nito, hindi lang para sa kanya, kundi para sa katotohanan. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng press conference, sinalubong si Celeste ni Don Ricardo. Hindi ito nagsalita, niyakap lang siya ng mahigpit. Manang-mana ka talaga sa mommy mo, bulong nito. Nawala na ang ngisi sa labi ni isa, napalitan ito ng pagkainis at marahil, kaunting paghanga. Ang press conference ni Celeste ay nagdulot ng malaking ingay. Gaya ng inaasahan, nahati ang opinyon ng publiko. May mga humanga sa kanyang katapangan at katapatan, may mga nanatiling mapanghusga. Ngunit ang mas mahalaga, nagsimulang lumabas ang mga positibong kwento tungkol sa Likha Pilipinas at sa mga natulungan nito. Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta kay Celeste at Migs. Ang pinakamalaking epekto ay nangyari kay Migs. Pagkatapos mapanood ang press conference, tila nabunutan siya ng tinik. Nawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. Tumayo siya at kinausap si Atty. Reyes. Lorna, kailangan kong puntahan si Celeste. Ngumiti si Atty. Reyes. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo iyan, Migs. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Celeste sa kanyang music room sa mansyon, may kumatok. Si Manang Elena, may ngiti sa labi. Hija, may bisita ka. Naghihintay sa sala. Naglakad si Celeste papuntang sala, ang puso'y umaasa. At naroon nga, nakatayo, si Migs. May dala itong isang simpleng bouquet ng rosas. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita agad. Pagkatapos ay gumiti si Migs, isang ngiting puno ng paghanga, pagsisisi at pagmamahal. Lumapit ito kay Celeste. Celeste, sabi nito, ang boses ay may kasamang emosyon. Napanood kita. Ang tapang mo. At patawarin mo ako kung nagduda ako sayo, kung muntik na akong sumuko sa atin. Umiling si Celeste, naluluha na. Naiintindihan ko, Migs. Hindi, sabi ni Migs, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo deserve ang pagdudahan. Mahal kita, Celeste Rojas. Mahal kita, kasama ang lahat ng Rojas mo, ang pagiging maya mo, ang musika mo, ang lahat-lahat sayo. At handa akong ipaglaban ka, ipaglaban tayo, kahit kanino, kahit anong unos pa ang dumating. Niyakap ni Celeste si Migs ng mahigpit. Mahal din kita, Migs Sarmiento. Sa yakap na iyon, naramdaman nila ang liwanag pagkatapos ng unos. Ang mga pagsubok ay hindi pa tapos, alam nila iyon.
Ngunit ngayon, haharapin nila ito ng magkasama, ng may katapatan, at ng may pag-ibig na mas matibay pa kaysa dati. Nakita ni Don Ricardo ang eksena mula sa di kalayuan. Ngumiti siya. Marahil, ito na ang kaligayahang nararapat para sa kanyang anak. Samantala, si isa naman ay tahimik na umalis. Ang kanyang plano na guluhin ang kapatid ay hindi nagtagumpay. Marahil, kailangan din niyang hanapin ang sarili niyang kapayapaan. Si Aura, nang mabalitaan ang nangyari, ay tumawag kay Celeste. Sabi ko sa'yo laban lang. Masaya ako para sa inyo ni Migs. Ang mga sugat ng nakaraan ay naghihilom na. Ang mga pangarap ay unti-unti nang natutupad. At ang awit ng kalayaan ni na Celeste at Aura ay mas lumilinaw at tumatamis, isang himig ng pag-ibig, pagbangon at walang katapusang pag-asa. Lumipas pa ang 1 taon. Si Celeste Rojas ay matagumpay na pinagsasabay ang pagiging acting CEO ng Rojas Prime Holdings, habang si Don Ricardo ay nagsisimula ng mag-semi-retire, at ang kanyang namumulaklak na karera sa musika bilang si Celeste, hindi na Maya Santos. Naglabas siya ng isang EP na umani ng papuri mula sa mga kritiko at tagapakinig. Ang kanyang mga kanta, na nagsasalaysay ng kanyang mga pinagdaanan, ay naging inspirasyon sa marami. Ang relasyon nila ni Migs ay nanatiling matatag sa kabila ng kanilang magkaibang mundo. Natutunan nilang suportahan ang mga pangarap at responsibilidad ng isa't isa. Ang partnership ng Rojas Prime at Likha Pilipinas ay naging isang wara ng matagumpay na corporate social enterprise collaboration na nagbigay daan sa mas maraming oportunidad para sa mga katutubong komunidad. Si Don Ricardo ay tuluyan ng natanggap si Migs bilang bahagi ng buhay ni Celeste. Si Aura naman ay isa ng matagumpay na negosyante. Ang kanyang Aura Creations ay mayroon ng sariling physical store at mga kliyente sa loob at labas ng bansa. Higit sa lahat, natagpuan niya muli ang kapayapaan at tiwala sa sarili. Hindi na siya ang babaeng sugatan ng nakaraan, kundi isang babaeng simbolo ng katatagan. Paminsan-minsan, nagkikita pa rin sila ni Celeste, nagkwekwentuhan at nagtatawanan, tulad ng dati nilang ginagawa sa Batangas, ngunit ngayon ay may kasama ng tagumpay at kaligayahan. Isang gabi, nagkaroon ng major concert si Celeste sa isang malaking venue. Sold out ang tickets. Ang kanyang huling awit ay isang bagong komposisyon na pinamagatang Ang Ating Kumpas. Ito ay tungkol sa pag-ibig na natagpuan sa kabila ng pagkakaiba, sa paglaban para sa pangarap, at sa pagyakap sa tunay na pagkatao. Habang kumakanta siya, ang mga mata niya ay nasa audience. Nakita niya si Don Ricardo, si Manang Elena, si Aura na lumuwas pa mula Batangas, ang kanyang mga kaibigan sa industriya, at sa gitna ng mga ito, si Migs, na nakangiti sa kanya ng buong pagmamahal. At paghanga. Nang matapos ang kanta, isang nakabibinging palakpakan ang umalingaw-ngaw. Yumuko si Celeste, ang puso'y puno ng pasasalamat at kaligayahan. Natagpuan na niya ang kanyang entablado, ang kanyang tinig, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kalayaan. Ang bawat pagsubok, bawat luha, bawat pagbangon ay nagdala sa kanya sa sandaling iyon. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, may mga hamon pa ring darating. Ngunit ngayon, alam na niya kung paano sumagwan laban sa agos, kung paano sumunod sa kumpas ng kanyang puso, at kung paano awitin ang sarili niyang himig ng bukas.